Nangyari ang isang lihim na sumira sa mundo ko ng isang gabi sa bahay ng aking biyenan. Kumusta? Ako si Maricar, 52 taong gulang. At ang kwento ko ay nag-umpisa nang manirahan kami ni asawa ko sa tahanan ng kanyang ina sa bayan ng Liliw, Laguna. Hindi ko akalain na ang simpleng pagbisita sa aming biyenan ay magbubukas ng pinto sa isang lihim na magpapabago sa lahat ng aking inakalang alam ko tungkol sa pamilya namin. Minsan, habang tahimik ang gabi, napukaw ako ng isang kakaibang tunog. Parang may isang taong maingat na pumapasok gamit ang susi o dahan-dahang binubuksan ang isang lumang gate na kalawangin na. Nasa kalagitnaan ng madaling araw, mga 2:30 na, ang bahay ni Aling Luz Viminda, ang aking biyenan, ay nakatayo sa gilid ng kagubatan na malapit sa lawa, palibhas sa iisang matatandang bahay na puno ng kwento at alaala. Ang hangin ay mabigat, may halong amoy ng lumang kahoy, amag, at usok mula sa mga munting siga ng apoy na palihim niyang nililikha sa likod ng bahay. Kapag nag-iisa siya, tila nagmumuni-muni sa mga lumipas na araw, si Isabel, ang aking asawa, ay mahimbing na natutulog sa tabi ko, nakahiga ang mukha sa unan na may lumang disenyo ng mga bulaklak sa parang, na waring may taglay na amoy ng mga nagdaang tag-init at mga araw ng saya. Sa kabila ng katahimikan, ang mga tabla sa sahig ay kumikirot sa bawat hakbang na tila isang lumang bangka na naglalayag sa dagat ng dilim. Ang malamyos na huni ng hangin, mga huni ng kwago sa kagubatan, at ang mahiwagang tunog na iyon na parang nagmumula sa kailaliman ng bahay ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Mahirap ang hangin sa loob, mabigat at maihalong kahalumigmigan. Parang nilamon ng panahon ang bahay na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, pakiramdam ko ay may buhay ang bahay na ito, may sariling kwento na gustong ibulalas. Hindi ko gustong gisingin si Isabel, kaya dahan-dahan akong bumangon, naglakad ng walang sapin sa paa sa malamig at lumalumang sahig, patungo sa beranda. Dito nagsimula ang lahat, isang gabi ng mga lihim, ng mga tanong, at ng mga tukso. Ang gabi ay tahimik ngunit puno ng misteryo, habang ako'y nakatayo sa beranda ng lumang bahay ni Aling Luz Viminda. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumarampi sa aking balat, dala ang amoy ng basang lupa at mga dahon na unti-unting nahuhulog sa tabi ng mga puno. Sa malayo, narinig ko ang mahihinang huni ng mga kwago, at ang mga dahon sa kagubatan ay naglalagas, na tila sumasabay sa ritmo ng kakaibang tunog na patuloy na pumapaligid sa bahay. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero may tinatawag sa akin ang gabi. Ang tunog na naririnig ko ay hindi simpleng kaluskos lamang ng mga insekto o hangin. Ito ay tila isang lihim na gustong ipahayag, isang kwento na matagal nang nakabaon sa mga dingding ng bahay na ito. Habang nakatitig ako sa madilim na kagubatan, bumalik sa akin ang mga kwento ni Isabel tungkol sa kanyang pagkabata dito. Kung paano siya naglalaro sa mga pasilyo ng bahay at kung paano mahigpit, ngunit mapagmahal si Aling Luz Viminda sa kanilang lahat. Sa pagdaan ng mga taon, naramdaman ko na may kakaibang aura si Aling Luz Viminda. Hindi siya ang tipikal na biyenan na madalas nating makita sa mga palabas o kwento. Hindi siya palaging mataray o malupit. Sa halip, may isang malalim na hiwaga sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng mga hindi pa nasasabi, mga sikreto na pinipili niyang itago sa amin. Ang kanyang presensya ay hindi madaling baliwalain, para bang may kapangyarihan siyang hawak sa bahay at sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Habang naririnig ko ang mga tunog at nararamdaman ang hangin na dumarampi sa aking katawan, naisip ko, ano kaya ang ginagawa niya sa ganitong oras ng gabi? Bakit hindi siya natutulog habang ang iba ay mahimbing na? Ang tanong na iyon ay parang lumalim sa aking puso, at sa pagkakataong iyon, hindi ko na malaya na ang paglalakad ko sa madilim na pasilyo, patungo sa kanyang kwarto ay magdadala sa akin sa isang tagpo na hinding-hindi ko malilimutan. Dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo. Ang amoy ng pinatuyong damo na nakasabit sa mga estante ay pumuno sa hangin. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaluskos sa mga lumang tabla, at ang liwanag mula sa buwan ay pumapasok sa mga bintana, naglalaro sa mga anino ng mga lumang larawan ng pamilya na nakasabit sa pader. Sa paglapit ko sa kwarto ni Aling Luz Viminda, naramdaman ko ang puso ko'y tumitibok ng mabilis, halo ang kaba at pag-usisa. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko siya, nakatayo sa tabi ng bintana, nakasuot ng manipis na panyo na may mga bordang dahon, na bahagyang bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang mga buhok na bahagyang may puting hibla ay maluwag na nakalatag sa kanyang balikat, at ang liwanag ng buwan ay nagbigay linaw sa bawat kurba at linya ng kanyang katawan. Hindi siya ang inaasahan kong makita sa ganitong pagkakataon. Ang kanyang presensya ay puno ng kakaibang enerhiya, isang halo ng lakas, kagandahan, at misteryo,
Nang mapansin niya akong nakatitig, napatingin siya ng diretso sa akin, at ang kanyang ngiti ay may bahid ng lihim na kaalaman. Isang ngiting nagmumungkahi na may alam siya na hindi ko pa naiintindihan. Maricar, ang boses niya ay mababa at maihalong lambing, bakit kagising pa sa ganitong oras? Hindi mo ba ako nilalakad-lakad sa dilim? Ang kanyang mga mata ay kumislap at sa isang iglap, naramdaman ko na parang nahulog ako sa isang bitag ng mga hindi inaasahang damdamin. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pero ang lumang bahay na ito at ang gabi ay tila naging saksi sa isang bagong kabanata ng aming buhay. Isang kabanata na puno ng mga tanong, mga lihim, at mga pangyayaring magpapabago sa aming lahat. Hindi ko inaasahan na sa simpleng paglalakad ko sa pasilyo ay matutuklasan ko ang isang bahagi ng buhay ni Aling Luz Viminda na matagal niyang tinatago. Nang mapansin niya akong nakatitig, bigla siyang umiti, hindi ang karaniwang ngiting inaasahan mo sa isang biyenan, kundi isang ngiting may taglay na lihim, isang ngiting parang naglalaman ng isang lihim na hindi niya gustong ibahagi sa akin. Ngunit sabik siyang ipakita, Maricar, mahina niyang boses, may halong pang-aasar, bakit kagising pa? Hindi ka ba makatulog? Marami ka bang iniisip? Ang kanyang tinig ay parang musika sa dilim, may halong lambing at isang kakaibang pang-akit na hindi ko maintindihan. Ramdam ko kung paano unti-unting tumataas ang init sa aking pisngi habang pilit kong pinipigilan ang aking tingin na lumihis mula sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang manipis na panyo na bahagyang nagbubunyag sa kanyang mga balikat at braso, na may mga bordang dahon na parang mga lihim na nagkukubli sa tunay niyang anyo. Ang kanyang mga buhok, bahagyang may puting hibla, ay maluwag na nakalatag, at ang liwanag ng buwan ay nagbigay diin sa bawat linya ng kanyang katawan na nagdagdag ng kakaibang alindog at misteryo sa kanyang imahe. Hindi ko maiwasang mapansin ang paraan kung paano niya iniayos ang kanyang buhok gamit ang mga daliri, mga kilos na puno ng natural na ganda, ngunit may bahid ng pagtatangka na itago ang kanyang tunay na sarili. May narinig akong kakaibang tunog kanina, mahina kong sabi, pilit pinipigilan ang kaba na nangingibabaw sa aking boses. Akala ko siguro ay mga insekto lang, pero parang may iba pang nangyayari dito sa bahay. Napailing siya at mumiti muli, mas malawak ngayon, parang may gustong ipahiwatig na hindi ko pa lubos na naunawaan. Yan. Yan ang bahay, Maricar, sagot niya na maihalong pangungutya at lambing. Matagal na itong bahay, puno ng kwento at alaala. Minsan, gumagawa ako ng maliit na siga sa likod, nagmumuni-muni at tumitingin sa mga bituin. Minsan, ang bahay ay parang may buhay, may sariling tinig na gusto mong pakinggan kung marunong kang makinig. Hindi ko mapigilang tumigil sandali, sinusubukan intindihin ang mga sinabi niya. Ngunit bago ako makapagsalita pa, may nakita akong kumislap sa kanyang kamay, isang maliit na bagay na mabilis niyang itinago sa loob ng panyo. Ang mga mata ko ay agad na nakatutok doon, nagtataka kung ano ba iyon. Ang kanyang ngiti ay naging mas matamis, halos parang isang paanyaya sa isang lihim na laro na hindi ko pa alam ang mga patakaran. Hindi ito para sa iyong mga mata, Maricar, bulong niya, habang unti-unting lumalapit siya sa akin. Ang kanyang tinig ay naging mas mababa, puno ng misteryo at bahagyang pang-aakit. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang alindog na hindi ko inaasahan sa isang babaeng nasa ganitong edad. Naramdaman ko ang halimuyak ng lavanda na nagmumula sa kanyang balat, halos sa matamis na amoy ng isang matagal ng inimbak na alak. Ang bawat kilos niya ay nagdudulot ng kakaibang tensyon sa hangin, parang isang lihim na gustong ibunyag, ngunit pinipigilan ng panahon at takot. Hindi ko alam kung anong klaseng laro ito, ngunit ramdam ko na ako ay unti-unting nadadala sa isang mundo na hindi ko inaasahan, isang mundo kung saan ang mga hangganan ng tama at mali ay nagiging malabo, napailing ako. Natatakot pero sabik ding malaman ang susunod na mangyayari. Siguro babalik na ako sa kwarto, bungad ko, pilit nilalabanan ang mabilis na pintig ng puso. Ngunit hindi siya pumayag na umalis ako ng ganoon na lang. Halika, Maricar, imbitasyon niya na puno ng misteryo. Sa susunod na gabi, ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na tinatago ng bahay na ito. Mga kwento na hindi pa nasasabi. Kung handa ka. Ang kanyang tinig ay nag-iwan ng bakas sa aking puso, isang panawagan na mahirap talikuran. Umalis ako mula sa kwarto na maihalong takot at kuryosidad, dala ang mga tanong na hindi ko pa masagot. Ang gabi ay tila nag-iba, ang mga anino ay mas malalim, at ang lumang bahay ay patuloy na bumubulong ng mga lihim na naghihintay lamang na madiskubre. Hindi ko maintindihan ang sarili ko ng gabing iyon, puno ng pag-aalinlangan, kaba, at isang kakaibang paghahangad na malaman pa ang mga lihim ni Aling Luz Viminda. Habang bumabalik ako sa aming kwarto,
ang bawat hakbang sa lumang sahig ay para bang may tinig na sumisigaw sa akin. Hinihila ako pabalik sa silid ng aking biyenan. Ang amoy ng lavanda at ang malambing na halimuyak ng alak ay nanatili sa aking ilong, na parang isang paalala na hindi pa tapos ang gabing iyon. Pagbalik ko sa tabi ni Isabel, nakatulog siya ng mahimbing, walang malay sa unos ng damdamin na bumalot sa akin. Nakatingin ako sa kisame, iniisip ang mga nangyari. Ang mga mata ni Aling Luz Viminda, ang mga matang puno ng lihim at hamon, ay patuloy na sumunod sa akin sa dilim ng kwarto. Hindi ko maalis sa isip ko ang paanyaya niya na bumalik sa susunod na gabi. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may bahagi sa akin na nais sumunod, kahit na alam kong delikado ito. Ang takot ay sumasayaw sa puso ko, ngunit ang kuryosidad ay mas matindi. Parang ang gabi ay may sariling buhay na gustong ipakita sa akin ang mga bagay na hindi ko pa nakikita. Kinabukasan, habang nagkakape kami ni Isabel sa maliit naming kusina, pilit kong itinatago ang mga iniisip ko. Nakangiti siya, walang malay sa mga pangyayaring naganap. Nagtanong siya, Maricar, bakit parang malalim ang iniisip mo ngayon? May problema ba? Nilusot ko ng isang ngiti at sinabing, wala naman, pagod lang siguro sa trabaho. Pero sa likod ng mga salita, ramdam ko ang pagsabog ng damdamin, ang pagnanais na malaman ang buong kwento. Ang pangamba na baka may lihim na itinatago si Aling Luz Viminda na maaaring sumira sa aming pamilya. Ang takot na ito ay bumalot sa akin, ngunit hindi ko maitatanggi na may kakaiba akong nararamdaman, isang halo ng takot, pagnanasa, at pag-aalinlangan, sa araw-araw na pagpasok ko sa trabaho sa pabrika sa bayan. Sinusubukan kong kalimutan ang gabi at ang mga pangyayaring iyon. Ngunit sa bawat tunog ng makina, sa bawat amoy ng langis at alikabok, bumabalik ang mga alaala ng lumang bahay, ang amoy ng kahoy, ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana ni Aling Luz Viminda, at ang kanyang tinig na may halong lambing at babala. Habang lumilipas ang araw, unti-unting lumalalim ang bangungot na bumabalot sa akin. Ang mga araw ay parang paulit-ulit na eksena ng isang pelikula na hindi ko gustong panoorin, ngunit hindi ko rin kayang iwasan. Sa gabi, bago matulog, iniisip ko kung ano ang mangyayari sa susunod na gabi, kung susundin ko ba ang paanyaya ni Aling Luz Viminda, o iiwasan ko ito upang mapanatili ang katahimikan ng aming buhay. Ang bahay ng aking biyenan ay hindi na lamang isang tahanan. Ito ay naging isang entablado ng mga lihim, tukso, at mga tanong na naghihintay ng sagot. Ako'y nalilito, naguguluhan, at natatakot, ngunit higit sa lahat, ako'y sabik malaman ang susunod na kabanata ng kwentong ito. Ang gabi ay bumalik na muli, dala ang malamig na simoy ng hangin at ang mga anino ng lumang bahay ni Aling Luz Viminda na tila sumasayaw sa liwanag ng buwan. Hindi ko mapigilang maramdaman ang tibok ng puso ko na tila umaabot sa tenga sa bawat hakbang ko pabalik sa kanyang kwarto. Ang bawat minuto ay parang bumagal, habang ang dilim ay nagiging makapal, halos parang kumakapit sa balat ko. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Nakasuot ng isang manipis at bahagyang transparent na pambahay na may bordang mga dahon. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng kandila na nakapailaw sa sulok ng kwarto. Ang kanyang buhok ay maluwag, bahagyang nagkalat sa mga balikat, at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang naglalaro sa gilid ng kumot, tila naghihintay sa akin. Hindi niya ako kinausap agad. Sa halip, ngumiti siya ng may bahid ng misteryo, ang kanyang mga mata ay tila nagkukubli ng mga kwento ng nakaraan. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng lavanda, at may bahagyang tamis ng alak na nakakasabay sa bawat hininga na kanyang hinihinga. Maricar, ang tinig niya ay mahinahon, halos bulong, handa ka na ba malaman ang mga lihim ng bahay na ito? Ang mga kwento na matagal nang itinago, hindi para sa lahat ng mata. Ang kanyang tinig ay puno ng pang-akit, ngunit may kasamang babala na hindi ko dapat baliwalain. Habang lumalapit ako sa kanya, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na nagmumula sa ilalim ng manipis na tela. Hindi ko maiwasang mapatingin sa bawat kurba ng kanyang anyo, ang mga linya ng kanyang liig, ang lambot ng kanyang mga braso, at ang paraan ng kanyang paghinga na dahan-dahang bumibilis habang ako'y papalapit. Hindi ko maintindihan ang wika ko. Bakit ako ang tinatawag mo? Ano ba talaga ang nangyayari dito sa bahay na ito na hindi ko pa nalalaman? Ngumiti siyang muli at sa isang iglap ay inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng lihim at naramdaman ko ang kanyang hininga na dumampi sa aking pisngi na nagdulot ng kakaibang kilabot sa buong katawan ko. Hindi ito basta-basta, Maricar, wika niya ng may pag-iingat. Ang bahay na ito ay may buhay, may mga kaluluwa at mga kwento na naghihintay na marinig.
Ngunit kailangan mong maging handa, hindi lahat ng nakikita mo ay magugustuhan mo. May mga bagay na masakit, may mga bagay na mapanganib. Ngunit kung susundin mo ako, ipapakita ko sa iyo ang katotohanang hindi mo inakalang totoo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, ang puso ko ay nagdesisyong sundan siya. Ang gabi ay napuno ng mga pangakong hindi ko pa lubos na naunawaan, ngunit ramdam ko na ito ang simula ng isang paglalakbay na magbabago sa aking buhay magpakailanman. Habang siya'y tumatayo, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin, puno ng isang lihim na paanyaya. Alam kong hindi na ako makakatakas pa sa larong ito, isang laro na puno ng mga lihim, tukso at panganib. At kahit na natatakot ako, handa akong harapin ang anumang sumunod. Ang hangin sa kwarto ni Aling Luz Viminda ay tila humina, at ang mga anino ay naglalaro sa mga pader, habang kami nag-uusap ng mas malapitan. Ang kanyang mga mata, na puno ng lihim at pangako, ay tumingin sa akin ng may kakaibang lalim. Ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay parang isang himig na humuhubog ng isang kwento na matagal na niyang itinatago. Maricar, wika niya, habang unti-unting nilalapitan ako, alam mo ba, nasa likod ng bawat kwento ng isang pamilya, may mga bagay na hindi kailanman dapat malaman ng lahat. Mga lihim na bumabalot sa puso ng tahanan, na kapag nabunyag, ay kayang sirain ang lahat ng pagmamahal at tiwala. Hindi ko mapigilang huminga ng malalim, ramdam ko ang init ng kanyang katawan na dahan-dahang papalapit sa akin. Ang manipis niyang pambahay ay nagbigay liwanag sa bawat kurba ng kanyang katawan, na parang isang obra maestra na hindi ko inaasahang matatanaw sa isang ganitong pagkakataon. Bakit ako? Bakit ako ang pinili mo para malaman ang mga ito? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig sa timpla ng takot at pagnanais. Ngumiti siya ng bahagya, ang mga mata niya ay kumikislap ng kakaibang liwanag. Dahil sa iyo lamang ako nagtitiwala, Maricar. Hindi ito basta-basta. Kailangan mong maging handa sa mga bagay na malalampasan ang iyong imahinasyon. Habang kami magkaharap, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat detalye sa kanyang anyo, ang maamong ngiti, ang malambing na mga mata, at ang paraan ng kanyang paghinga na unti-unting bumibilis. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang naglakbay mula sa kanyang dibdib pababa, at sa bawat galaw ay nadarama ko ang kakaibang tensyon na nagmumula sa pagitan namin. Halika, ipapakita ko sa iyo, bulong niya, habang iniabot ang kanyang kamay sa akin. Ang kanyang mga daliri ay malamig sa simula, ngunit nang hawakan niya ang aking palad, isang alon ng init ang dumaloy sa aking buong katawan. Sa paglakad namin palabas ng kanyang kwarto, ang mga tunog ng gabi ay tila nagiging mas malinaw. Ang huni ng mga kuliglig, ang dahan-dahang pag-ihip ng hangin, at ang mga yapak namin na sumasabay sa ritmo ng aming tibok ng puso. Ang bawat sandali ay puno ng pangako at misteryo. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa dilim ng bahay ni Aling Luz Viminda, ngunit isang bagay ang sigurado, ang gabi na ito ay hindi magiging katulad ng mga nauna. Ang mga lihim na matagal nang nakabaon ay unti-unting bubukas, at ako'y handang harapin ang anuman ang sumunod, kahit na ito'y magbago sa akin magpakailanman. Habang kami naglakad sa madilim na pasilyo ng bahay ni Aling Luz Viminda, dama ko ang bawat tibok ng puso ko na parang tambol na sumasabay sa bawat hakbang namin. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa mga bintana, naglalaro sa mga lumang larawan na nakasabit sa mga dingding, mga alaala ng pamilya na tila nagmamasid sa aming dalawa. Ang hangin ay mabagal, may halimuyak ng lavanda at usok ng kandila na nagmumula sa kanyang kwarto, na nagdadagdag ng kakaibang init sa malamig na gabi. Nang makarating kami sa isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, may mga lumang kahon na puno ng mga lumang gamit, mga litrato, at mga sulat na tila matagal nang nakalimutan. Sa gitna ng silid ay may maliit na lamesa na may nakasabit na mga larawan ng kanyang kabataan, at mga lumang palamuti na nagpapakita ng isang buhay na puno ng kwento at sikreto. Dito nagsisimula ang lahat, Maricar, bulong niya, habang ipinapakita ang isang lumang kahon na may bordang tela na nakabalot. Ito ang mga alaala ng aking buhay, mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa iba. Ngunit sa'yo, nais kong ibahagi ang mga ito. Habang binubuksan niya ang kahon, lumabas ang mga lumang litrato ng isang batang babae na may maliwanag na mga mata, siya mismo noon. May mga larawan ng mga kasiyahan, mga luha, at mga tagpo na nagpapakita ng kanyang kwento mula pagkabata hanggang sa kanyang pagdadalaga. Ang bawat larawan ay may kasamang sulat na tila mga lihim na nais niyang ipahayag. Habang pinagmamasdan ko ang mga ito, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga alaala. Hindi ito simpleng buhay, puno ito ng mga pagsubok,
mga lihim na itinago upang mapanatili ang katahimikan ng pamilya. Ngunit higit sa lahat, ramdam ko ang isang malalim na lungkot na bumabalot sa bawat larawan, isang lungkot na hindi niya maipahayag sa mga salitang madaling maintindihan. Maricar, ang tinig niya ay nanginginig ng bahagya. May mga bagay sa buhay na hindi natin kontrolado. May mga lihim na kailangang itago upang protektahan ang mga mahal natin sa buhay. Ngunit minsan, ang mga lihim na ito ang nagiging dahilan ng ating pagkawasak. Hindi ko alam kung paano sasagot, kaya't nagtiwala na lamang ako sa kanyang mga salita. Ang gabi ay patuloy na lumalalim at ang mga lihim ni Aling Luz Liminda ay unti-unting bumubukas, naghahatid ng mga tanong at pangamba na hindi ko inaasahan. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko na ang kwentong ito ay simula pa lamang ng isang malalim na paglalakbay, isang paglalakbay na magdadala sa akin sa mga sulok ng puso at isipan na matagal nang nakatago sa dilim. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay napuno ng katahimikan, maliban sa marahang pag-ikot ng mga pahina ng mga sulat na dahan-dahang binubuksan ni Aling Luz Liminda. Ang mga mata niya ay naglalakbay sa bawat salita, puno ng emosyon, kasama ang lungkot, panghihinayang, at isang lihim na pag-asa. Ako naman ay nakatitig sa kanya, sinusubukang unawain ang bigat ng mga kwentong nais niyang ibahagi, kahit na hindi niya ito sinasabi ng direkta. Maricar, simula niya, ang mga sulat na ito ay galing sa aking nakaraan. Mga lihim na hindi ko kayang sabihin ng harapan. Doon nakaukit ang aking mga pangarap, mga pagkakamali, at mga desisyong nagdala sa akin sa buhay na ito. Hinawakan niya ang isa sa mga lumang papel. Ang mga sulat ay medyo kupas na at may mga mansa, ngunit malinaw ang mga titik na isinulat ng may puso. Habang sinasaliksik niya ang mga kwento sa mga sulat, unti-unti kong naunawaan ang lalim ng kanyang pinagdaanan. Hindi lang siya basta biyenan na mahigpit o may mga sikretong nais itago. Siya ay isang babaeng nagdusa, nagmahal, at nagtiis sa mga pagsubok na hindi ko lubos na naisip na kailanman ay mararanasan niya. Ang mga lihim na ito ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi pati na rin sa mga taong minahal niya, mga kwento ng sakripisyo, pagtataksil, at pagtitiis. May mga panahon, patuloy niya, na napipilitan tayong itago ang katotohanan para lamang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit ang mga lihim na ito ay may sariling buhay, at minsan, lumalabas sila sa mga hindi inaasahang paraan. Tumingin siya sa akin ng matindi, at naramdaman kong may ipinahihiwatig siya, isang babala na higit pa sa mga salita. Hindi ko mapigilang magtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang nangyayari sa bahay na ito, at bakit ako ang pinili mong malaman ang lahat ng ito? Ngumiti siya ng may kalungkutan. Maricar, ang bahay na ito ay tahanan ng mga nakatagong kwento, mga kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na sumisira ng mga pamilya. At sa paglipas ng panahon, ang mga lihim na ito ay nagiging ganap na sumpa. Huminga siya ng malalim, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang lihim na hindi pa niya handang ibunyag. Nakikita kita ngayon bilang isang taong may tapang na harapin ang mga bagay na ito. Kaya nga ikaw ang pinili ko. Ngunit tandaan mo, ang landas na tatahakin natin ay puno ng panganib at pagsubok. Hindi lahat ng katotohanan ay magaan, at hindi lahat ng lihim ay dapat malaman. Habang siya ay nagsasalita, ang malamlam na ilaw ng kandila ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha, na nagpapakita ng mga linya ng karanasan at pagod. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita, at sa puso ko ay nais kong malaman ang buong katotohanan, kahit na ito ay magdulot ng sakit. Ang gabi ay tila tumigil sa pag-ikot, at kami ay nanatiling magkatabi sa maliit na silid. Naghahanda sa isang paglalakbay na magbabago sa aming buhay, isang paglalakbay sa mga lihim ng nakaraan na matagal nang nakabaon sa ilalim ng alikabok ng panahon. Hindi ko maiwasang mapatingin sa mukha ni Aling Luz Liminda, ang mga matang puno ng kwento, ng dalamhati, at ng mga lihim na matagal na niyang pinipigil. Sa bawat salita niya, ramdam ko ang bigat ng kanyang dinadala, ang mga sugat na hindi nakikita ng mga mata, ngunit nadarama ng puso. Sa loob ko, may halo ng awa, takot, at isang kakaibang panghihikayat na malaman pa ang mga bagay na tinatago niya. Maricar, malumanay niyang wika, alam ko na nahirapan kang maintindihan ang nangyayari, pero kailangan mong maging matatag. May mga bagay dito sa bahay na hindi basta-basta, mga kwento ng nakaraan na sumasalamin sa ating mga buhay, mga sugat na hindi pa tuluyang gumagaling. Hindi ko maiwasang huminga ng malalim, ang mga tanong ay naglalaban-laban sa aking isipan. Ano ang mga sugat na iyon? At bakit nararamdaman kong may kinalaman ako sa mga ito? Ngumiti siya ng bahagya, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata.
Hindi mo pa alam, pero ang bawat isa sa atin ay may bahagi sa kwentong ito, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at pagtitiis. At sa pagpasok mo sa bahay na ito, hindi mo na maiwasang madala sa gitna ng mga lihim na ito. Dahan-dahan niyang inilapit ang isang lumang kahon na puno ng mga sulat, litrato, at mga lumang gamit. Ito ang mga alaala, mga piraso ng nakaraan na nagtutulak sa akin na ipakita sa iyo. Ngunit hindi ito madali, Maricar. Ang bawat pagbukas ng kahon na ito ay isang hakbang papasok sa isang mundo na puno ng dilim. Habang pinagmamasdan ko ang mga lumang larawan, ramdam ko ang bigat ng kasaysayan ng pamilya ni Isabel, mga kwentong hindi ko pa naririnig, mga sugat na nagdudulot ng mga pag-aalinlangan at pangamba. Sa isang larawan, nakita ko ang isang batang babae na may malungkot na mga mata, si Luz Viminda noong kanyang kabataan. Sa likod ng larawan ay isang sulat na tila isinulat ng mailuha at sakit. Maricar, bulong niya, handa ka na bang harapin ang katotohanan? Handa ka bang pasukin ang mundo ng mga lihim na matagal nang itinatago? Hindi ko na kayang itago ang aking damdamin. Ang kaba, takot, at kuryusidad ay nagsanib upang ipaalam sa akin na wala nang baliktanaw. Sagot ko ng may buong puso, handa akong malaman ang lahat, ngumiti siya ng may pag-asa, at sa isang iglap, ang gabi ay tila nagbago, nag-umpisa ang isang kwento na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Ang mga lihim ng bahay ni Aling Luz Viminda ay unti-unting bumubukas, at ako'y handang harapin ang lahat ng susunod na pagsubok. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin na bumalot sa akin, habang hawak ko ang mga lumang sulat at litrato mula sa kahon ni Aling Luz Viminda. Parang bawat pahina ay may dalang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na matagal nang itinago sa dilim ng panahon. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin, puno ng pag-asa at isang kakaibang panghihikayat na ipagpatuloy ko ang paglalakbay sa mga sulok ng nakaraan. Maricar, wika niya, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa akin, kundi pati na rin sa ating pamilya. May mga bagay na kailangang malaman upang maunawaan natin kung sino tayo at saan tayo nanggaling. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng katotohanan ay magaan, at may mga lihim na masakit marinig. Pumikit ako sandali, pinipilit kalugin ang takot na unti-unting sumisingit sa aking dibdib. Ano ang mga lihim na ito? Ano ang dapat kong asahan? Ngumiti siya ng maihalong kalungkutan at tapang. May mga pangyayaring hindi mo inaasahan, mga tao na hindi mo lubos na kilala, at mga desisyon na nagbago ng landas ng ating pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pag-ibig ang siyang nagbigay lakas upang tayo'y magpatuloy. Habang binasa ko ang mga sulat, naramdaman ko ang bigat ng mga emosyon na nakaukit sa bawat salita, mga pangarap na nabigo, mga pangakong nilabag, at mga sugat na hindi pa gumagaling. Ang kwento ni Aling Luz Viminda ay isang salamin ng mga pagsubok na pinagdaanan niya, ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng katatagan at pag-asa. Nang matapos ko basahin ang isang sulat, tiningnan niya ako ng malapitan. Ngayon, Maricar, handa ka na bang harapin ang susunod na bahagi ng kwento? Ang mga bagay na matagal nang itinatago sa dilim ng gabi, hindi ko na maitatanggi ang kaba at excitement na sumasagi sa akin. Handa na akong malaman ang lahat, kahit na mahirap, ngumiti siya ng may pag-ibig at pangako. Sige, sundan mo ako. At sa paglakad namin palabas ng silid, ramdam ko na ang gabi ay nagsisimula pa lamang, isang gabi na puno ng mga lihim, tukso, at mga pagsubok na magpapabago sa aming buhay magpakailanman.